Binuksan mo ang kotse pagkatapos ng ilang araw. Tapos, may puting balahibo na ang steering wheel, may green spot sa upuan, at yung seatbelt parang may tamod na. At yung amoy, parang lumang aparador, pasang medyas, at bodega na hindi pa nabuksan. At ang malupit, hindi naman binaha ang kotse. Hindi rin naman nabasaan ng todo. So ang tanong, paano nagkaroon ng amag sa loob ng sasakyan? At bakit mas madalas ito tuwing tagulan sa Pilipinas? Ngayong 2026, Pag-asa declared na ang onset ng rainy season ay noong June 4 para sa Western Luzon at Visayas. Mataas din ang humidity sa bansa na sa 71% hanggang 85%. Translation, kung amag ka, prime real estate ang Pilipinas. Pero bago ka mag-Lysol, alamin mo muna kung saan galing yan. Ang mold o amag ay fungus at hindi ibig sabihin na madumi kang tao kapag meron ka nito sa kotse mo. Mold spores are everywhere. Ang kailangan lang nila, moisture. Ayon sa CDC, pwedeng tumubo ang mold sa carpet, fabric at upholstery kapag basa. At ang interior ng kotse mo, buffet nila yan. Hindi kailangan lubog sa baha ang sasakyan. Basang sapatos, damit, payong, floor mat, tapos istinara mo ang kotse. Nagpark ka, umuwi. Kinabukasan, ganun ulit. Instant greenhouse setup. At kahit mo ang tuyo ang ibabaw, pwedeng basa ang ilalim ng carpet, sponge ang insulation sa ilalim. Ayon sa EPA at CDC, kapag hindi natuyo ang damp material sa loob ng 24 to 48 hours, tumataas ang chance ng mold growth. Minsan, hindi rin halata ang pinagmumulan. Pwedeng may tagas, door seal, window, sunroof o AC drain. May technical cases pa nga ang manufacturers tungkol sa wet carpets dahil sa baradong drains. Ibig sabihin, walang pinipiling kotse ang amag. Bakit biglang lumalala? Friday, okay. Weekend, dumulan. Monday, may ecosystem ka na sa loob. Dahil enclosed ang cabin, naiipon ng moisture. Dagdag pa ang mataas na humidity sa Pilipinas. Perfect conditions. Kung amoy aircon, pwedeng evaporator issue yun. Dahil naiipon ng moisture, dust at pollen sa system. Kaya dalawang senaryo. Mabaho kahit patay ang AC, interior moisture yan. Mabaho, pagbukas ang AC, HVAC issue. Pero wag agad air freshener. Tinatakpan mo lang ang problema. Ayon sa EPA, moisture control is the key to mold control. Kung hindi mo tinanggal ang source ng tubig, babalik lang ang amag. At hindi lang ito amoy issue. Pwedeng mag-trigger ng irritation, ubo, at allergy sa ibang tao. So anong gagawin? Unang step, hanapin ang pinanggagalingan ng tubig. Check mo yung carpet, mats, ilalim, trunk, spare tire well, at sunroof area. Second, patuyuin agad. Tanggalin ang basang materials. Gumamit ng airflow, fans, o dehumidifier. Ang goal, totally dry. Hindi mo kang tuyo. Third, linisin ng tama. Iba-iba ang products depende sa material. At huwag maghalo ng chemicals. Kapag malala na ang mold o malalim ang basa, mas okay na professional cleaning na. Dahil pwedeng sa loob na ng foam at wiring pa ang problema. Paano maiiwasan? Patuyuin agad ang basang gamit. Huwag i-ignore ang amoy o fogging. Kung paulit-ulit ang basa sa isang area, may leak. Moisture absorbs help pero hindi nila aayusin ang tagas. Sa tagulan, hindi lang exterior ang problema. Minsan, nasa ilalim ng carpet ang kalaban. Kaya kapag may amoy ka sa kotse, hanapin ng tubig, hindi pa bango. Dahil ang amag, madaling pigilan kapag maaga. Pero kapag pinabayaan, baka hindi ka na car owner. Landlord ka na ng Mushroom Kingdom. This is Roadloom. Mag-subscribe ka sa akin kung may natutunan ka rito. At ngayong tagulan, hindi lang baha ang dapat bantayan.